Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Sa Barangay Tartiara, Cavite, 13 taong naging kapitan ng barangay si Alfredo Sarmiento. Pero nang magretiro bilang kapitan, inulan ngayon ng batikos. Ang mga toilet bowl daw ng barangay hall nawawala. At ang mga kalye, nawalan daw ng ilaw. Hinaing pa ng mga residente, paano raw maaksyonan ng kanilang reklamo kung ang nakaupo ngayon sa pwesto ay ang mismong anak ng dating kapitan? Itimbre mo, Romel Lopez. Barangay Health Center. Wala naman po kaming Barangay Health Center pero may nakatalye po na 150,000. Ay hindi po namin alam kung saan naroon yung 150,000. At saka yung sa street po namin na 635,000 at sa loob ng 13 taon na kanyang panunungkulan bilang kapitan ay sa kanyang mismong bahay siya nag-oplina, yung barangay hall ay inabando na at katunayan ay yung mga gamit ay naroon sa kanyang bahay. Ang gusto na sana namin ay mapabalik at papunta sa barangay ang talagang dapat mapapunta sa barangay. Okay, nasa linya ng ating telepono si Barangay Captain Alvin Sarmiento, ang kasalukuyang kapitan ng Barangay Tartiara. Si Cap Alvin po ang anak ni Kapitan Alfredo na inireklamo dito sa itimbre mo kay Tulfo. Magandang umaga po, Cap, sir. Kapitan, magandang umaga po, Kapitan Alvin. Okay, Kapitan Alvin, nasa linya ka ba? Okay, si Kapitan Alvin po, siya po yung anak, yung bagong chairman. Siya po yung pumalit doon sa kanyang tatay. Wala? Kapitan Alvin? Okay. Hinahanap po siguro yung Rafi at saka yung ilaw para kapag pwedeng ibalik na sa ngayon na. Yan ang tatanong natin. Kasi pati yung toilet bowl daw talagang binuhat at tinanggal. Kapitan, magandang umaga, Kapitan, sir. Kap? Okay, si Director na lang. Siguro ayaw nang makipag-usap ni Kap. Baka yung bowl, hinahanap pa nga. Tama ka, Amilin. Director, Regional Director ng DILG, Josefina Castilla Go, ng Calabar Zone. Magandang hapon po, ma'am. Ay, umaga, ma'am. Director. Magandang umaga, Mr. Rafi Tulfo. Magandang umaga. Magandang umaga. Ma'am, si Kapitan Alvin Sarmiento ng Barangay Tartiara, Silang, Cavite, ayaw po makipag-usap sa amin. Hindi ko po alam kung natatakot ba, naisa panta sa takot dahil wala yung mga tanungan. Ang tanong, nung umalis po yung kanyang ama, at siya po'y pumalit, nilimas po yung mga gamit sa barangay at tinake home po. At may mga aligasyon ng mga katiwalian, especially po yung street lights doon sa barangay hall, kinuha po at inilagay po sa kanyang piggery. At yung mga gamit doon sa barangay, tinanggal din. At for the longest time, ginawa niya pong, yung bahay niya po, ginawa niyang opisina ng barangay. At yung barangay po, parang kung makikita niyo po, parang condemned building po. Wala pong nakatira doon. Pinabayaan po ni Kapitan. Ganito po yun, Mr. Rafi Tulfo. Nung napag-alaman ko po yung reklamo na pinarating kahapon sa akin, agad ko pong tinawagan yung aming DILG officer. Okay. At alam ko po yung pangyayari. Kaninang umaga po, nagkaroon ko ng pagkakataon na makontak si Punong Barangay Alvin Sarmiento. Ito po yung bata, yung paupo ngayon. Yung anak, okay. Pinarating ko po sa kanya yung mga nabanggit na reklamo at sinabi ko po na magkakaroon kami ng investigasyon para malaman kung ano talaga yung katotohanan dito sa mga reklamong isinasampasan nila. Ma'am, nakikita niyo po ba sa video ngayon? Yun, kuhang-kuha po na abandonado po yung building at may mga timba na nakatiwangwang dyan, sako, at marumi po, parang condemned building. Ano po yung may tawag dyan? Binaboy po ni Chairman. At yung anak naman niya, isa pa pong inutil at wala pong ginawa para linisin, ayusin man lang at gawing mukhang opisina. Ano pong ginagawa ng mag-amang yan? Mga walang yan, ano po? Ay, sorry. Medyo mga pilyo, ano po? Salbahe. Ano pong pwedeng gawin sa mga mag-amang yan? Ano Hello, po? Mr. Tulfo. Ano pong pwedeng gawin po ng DILG dyan sa mag-amang yan? I know na pwede pa rin habulin po yung tatay, although ang nakaupo na po yung anak, at yung anak po, siguro pwede rin natin paimbestigahan, Madam Director. Dalawang bagay po yan, no? Pwedeng kasuhan administratibo
Pero dahil wala na sa pwesto yung tatay, appropriate charges can be filed against him kung talaga pong mapatunayan yung inireklamo na yung mga gamit doon sa barangay hall ay inuwi sa kanilang bahay. Kaya kanina po, kinontak ko si punong barangay, ito pong bago ngayon, at pinarating ko sa kanya itong mga reklamo na inihahain laban sa kanila. So, bigyan po ninyo kami ng panahon at pagkakataon at ito po imbestigahan namin sa DILG. Okay, halimbawa na lang po yung street light, ano po? May ebidensya po kami, may footage po kami dyan na kinuha po sa barangay hall at inilipat po ni chairman, yung dating chairman, sa kanyang bahay, sa may kanyang piggery. Yan po, isa pong matibay na ebidensya. At saka yung toilet bowl po, kinuha po ni chairman at inuwi po, tinaykom siguro, wala siyang pambili ng toilet bowl. Ano po? Paiimbestigahan po natin kasi kailangan po sa pag-alis ng yung outgoing punong barangay, kailangan po maliwanag, may inventory ng mga pag-aari ng barangay at dapat ito po ay maliwanag na tinuturn over kung sino man ang papalit sa kanya. Pero nagkataon po na dito sa barangay Tartaria ay itong nanalong punong barangay ay anak ni Kapitan Sarmiento. Kaya po ako'y nakikipag-ugnayan dito sa bagong punong barangay upang alamin natin ang katotohanan sa mga pangyayari. Okay, ma'am, ang may papangako ko po namin sa inyo ay gagawa po kami ng mga follow-up hinggil sa sumbong na ito and we'll make sure na ito po ay ma-actionan ninyo at yung may sala dapat po talaga maparusahan. Ano po? Salamat po, Director Josefina Castilla. Mr. Rafi Tulpo sa inyong programa. Okay po. Salamat po. Okay, nasa linya na ba si Chairman? Ay, salamat. O, Chairman! Nako. So Rafi, kung ganun pala, kailangan na lang talaga na ipahiwatig nila ngayon sa DILG kung ano itong mga reklamo nila. Isa sa mga nabanggit nga nila, may budget pala para sa isang health center, pero tila parang virtual set din yata yung health center nila dahil wala silang nakikita. Nakita mo sa footage, talagang walang-wala, talagang blankong-blanko at nakatiwangwang, mga dumi, lahat. Clearly, hindi nila ginagamit yung kanilang barangay hall. Oo, nasa linya na ba sa ngalan po ng patas na pamamahayag, kinakailangan po talaga natin makausap yung mga concerned, yung tatay kung pwede lang, kaya lang yung anak ata, yung si Captain Alvin Sarmiento, nasa linya na ba? Okay. Kapitan Alvin, magandang umaga, Kapitan. Kap. Hello po, sir. Oh, magandang umaga, Kap. Magandang tanghali din na. Tanghali, okay, Kap. Kap. Idol kayo ng mga walang hiya, Kap. Kap, yung sumbong na yung barangay hall, inabando na po ng iyong tatay. Tapos, yung tinikom po yung mga gamit. Ano po masasabi niyo, Kap, sir, boss? Ayan po, sir, ang masasabi ko dyan ay hindi po totoo. Hindi totoo. Pakinaan po yung TV niyo, sir. Sir, malakas po yung feedback. Please lang, pakihina-hinaan po. Hindi po totoo na-abandon po ang aming barangay hall. Hindi totoo na-abandon. Okay, excuse me, hindi po totoo na-abandon. Nanonood ka ng TV, ano? Okay, roll camera. I-roll mo nga yung na-abandonado. Nasaan na yun? Kasi po, sir, ginagamit po yan ng health center. Lingguhan to. Ginagamit health center. Pwede ba natin maipakita sa kanya yung may footage tayo na abandonado yung barangay hall? Okay, mamaya, Kapitan, makikita mo. Okay, yan, nakita mo, Kapitan, mga sampayan. Ayan, kita mo? Yan ba yung sinasabi mo health center? Do you see it? Kita mo? Health center ba yan? Nasaan yung mga gamot? Oh, yan, kita mo yung sako? Oh. May daga pa atang tumatakbo? Oh, yan. Hindi ba abandonado yan? Ano tawag mo dyan? Ano po? Oh, yan, kita mo. Oh, nakita mo yung mesa, silya? Oh. Health center? Nasaan yung mga gamot? Oh. Sir, yung mga gamot yung computer? Dinadala po diyan nung kapag po may gamutan na po. Kapag may gamutan na... po ng health po. Okay, ngayon, Kapitan, yung street light na inuwi po sa bahay ng iyong ama mo, nilagay po doon sa piggery. Ano po masasabi niyo? Huwag mong idinan dahil may footage naman kami dyan. Masusupagpag ka. Sige po. Yung pong sinasabi po nilang bulb po na galing po sa street light, ayan po ay sobra ho na inuwi po dito sa amin kasi wala pong paglagyan. Sa tunayan na ho ay may sobra po dito na
na street light, hindi pa mapakabit. Okay, pakinig ka. Sobra, kaya inuwi sa bahay. Walang ganunan ho. Walang ganunan, kapitan. Hindi naman ako moron tulad mo eh. Wag naman, sir. Inuwi, kung sobra-sobra po yung mga gamit sa barangay, hindi po dapat iuwi yan. Diyan pa rin yan, mag-stay sa barangay. Ang laki-laki po ng barangay. Kita nyo, abandonado nga yung hall nyo eh. Ang laking bakante. Kaya po ngayon po, ako po yung nakatayo kapitan ngayon, isa pong programa po namin ay magpaga po ng panibagong barangay hall. At yun po, itong 2011 po, yung programa Bakit po namin magpapagawa? Eh, meron na kayong barangay hall. All you need to do is renovation at lagyan niya ng mga gamit, linisin. Bakit? Para magkaroon na naman bagong budget? Para naman may malulustay na naman kayo? Hindi po sir, hindi naman no. Kasi... Puro gastos lang nasa isip ninyo mag-ama. Puro gastos lang nasa isip ng mag-ama. Andyan yung building ngayon, mapapakinabangan pa yan, hindi pa sira yan. All you need to do is konting renovation, pagkatapos, listen, lagyan na tapos na. Bakit gastos na sa isip mo? Kasi sir, ikaw talaga ang bata ka. Ha? Pare, alata, ang sinungada po, kapatid ng kawatan. Mukhang hindi po ako nagsisinungaling, sir. Andyan yung mga ebidensya namin. The evidence doesn't lie, iho. Opo, yun nga po. Kaya, ngayon po ay And the next time, please don't... next time, please don't use that rason na yung mga sobrang gamit sa barangay, walang paglagyan, kaya inuuwi sa bahay at doon tinatambak sa bahay namin. Huwag pong gamitin rason po yan, pang grade 1 po yan. Yan po dapat kung sobra-sobra, nilalagay nyo po. Diyan sa barangay hall, ang daming bakante po dyan, tinambak nyo. At sa kanina, nagsinungaling po kayo, sabi nyo, ginagawang health center. Pinakita namin putin sa inyo. Health center ba yun? Abandonado, dume? Huwag ho kayo magsinungaling. Pwede yung mag-imbestiga ho kayo sa ibang tao ho dito. Sir, mag-imbestiga na ng DILG. In fact, ang DILG will be investigating, even while we speak, they are now starting the investigation against you and your ama mo. Sige po, sir. Mag-aantay po kami, sir. Nandito po kami lagi. Antay po kami. Chairman, siya nga pala, sangkaterbang reklamo po ang natanggap namin laban sa iyong ama mo at saka sa iyo. Ayan nga po, ipaliliwanag namin sa pagdumating po ang DLG dito. Okay, bigyan kita ng huling pagkakataon. Ano may papaliwanag mo? Anong masasabi mo ngayon sa taong bayan na nanonood ngayon? Ay, sa taong bayan no, kung sa mga nakikinig, ay wag muna sana husgahan natin ang ating kapitan kasi hindi mo nila alam ang sitwasyon dito sa aming barangay. Kasi marami ho talaga nagagalit sa aming kapitan dito ngayon. Miski anong sampung gawin yung tama, mali pa rin sa mga tao iba. Okay. Kaya sa mga tao, huwag sana natin husgahan ang ating dating kapitan. At nandito ako ngayon, bilang bagong nakaupo, ako magtataguyod ng bagong administrasyon. Okay, sige na. Tama na. Okay. Kayo na ho, mga manonood, humusga kung nagsisinungaling po ba si Kapitan Alvin Sarmiento o hindi, base po sa nakita niyo mga footage, kung siya po ba ay saksakan ng sinungaling o hindi, maging yung kanyang ama niya kung sinungaling o hindi. Salamat. Para sa inyong mga reklamo, suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com, mag-text sa 0949-616-064. Kambyo tayo sa ibang balita. Dose-dosenang estudyante ng University of the Philippines sa Diliman ang nakilihok sa taunang oblation run doon. Para sa update, may live report si MJ Marfori.